ang isa pong mahalaga nating mauunawaan na nagsisink in sa ating puso at isipan ay ang pagkakilala sa Diyos. Kasi doon po natin mauunawaan ang layunin ng ating buhay kung lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos na lumikha sa atin. Amen po ba? Kung kapag bumili ka ng bagong gadget, di ba? Say cellphone, lalo na ngayon, medyo mas lalong nagiging high-tech yung mga gadget ngayon. Kailangan, karaniwan, may kasama yung manual, di ba? Para, lalo na't bagong-bago, alam mo, malalaman mo kung paano ito i-operate, i-assemble, at ano pa yung mga ibang function. Ngayon, ang ating buhay po, ang manual ay manggagaling sa gumawa sa atin. Tama? Yan. At ang manual po natin, na bigay ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia. Yan. Kaya po sabi ng sa isang nag-acrostic ng salitang Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Yan. Ganun daw po. Tama naman dahil ito talaga ang dapat nating binabasa bilang gabay kung paano tayo mamumuhay ng magiging kalugod-lugod sa ating Diyos. At yun nga pong pagkakilala sa Diyos ay siyang pangunahin sa ating mga dapat na maunawaan dahil siya ang lumikha sa atin. Kaya naman sa umaga pong ito, ang aking pong ipinamagat sa ating pinagkuhanang passage ay ito. Ang kadakilaan ng anak ng Diyos. Okay? The glory or the greatness of the Son of God. Siyempre, dahil tayo po ay naniniwala, mula din po sa Revelation ng Bible na meron tayong ilang Diyos. Ilan po ang ating Diyos? Isa lamang, pero may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, at tayo po ay magbibigay ng diin sa anak ngayon na binanggit sa ating passage. Buhat po. At ngayon, sino ba ang anak ng Diyos? Sino? Jesus, yes. At yan po, alam niyo po ba na ang Panginoong Jesus ay sa iba't ibang lingwahe ay may iba't ibang tawag. Yeah, kaya tingnan po natin. Ito po, ang mga pangalan ng ating Panginoong Jesus sa iba't ibang lingwahe. Yung una, Jesus. Ganyan po, Yun po yung Greek form. Ang Bible po, ayon sa mga scholar, ang New Testament ay nakasulat originally sa lingwahe ng Griego. Kasi yun po yung parang international language ng panahong yun ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, ang international language ay English. So, Greek po yung Jesus. And then, sa English naman ay Jesus. Jesus, sa English. Sa Tagalog, Jesus. Bago lang yung letra, Pero rin po ba sa Hebrew? Yun po yung original name talaga ng ating Panginoon Jesus. Kasi Hebreo po. O Israelite ang ating Panginoon Jesus. Either yung Yeshua na nababasa din, nababanggit ng iba, o kaya Yahshua. Yan, kung kayo po ay nanonood o nagtitingin, nag-research sa YouTube, o kaya sa ibang ng Google, names of the Lord Jesus Christ. Lalabas po yung mga pangalang iyan. So, ibig sabihin lamang po, ang original na pangalan ng ating Panginoon Jesus, ang bigkas talaga ay yung sa Hebrew. Kasi Hebrew siya Kaya Yahshua, yung po yung mas closer, yung Yeshua, pwede din, yung Yahshua, yung YH, kaya yun ang mas sinasabing mas closest, dahil galing po yun sa salitang Yahweh. Okay? Actually, yung Yahweh, YHWH lang sa Hebrew ang letra, Pero, ang mahalaga po, ay kung alin man ang gamitin natin dyan, alam natin kung sino yan. Sino ang nire-represent niyan? Ano ang ginawa niya? Walang iba kundi siya na sinugo ng Diyos Ama upang sa takdang panahon ay mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, nilibing, at muling nabuhay. Isa lang po yun. Kaya, kailangan po nakapaloob sa salitang alinman dyan, Jesus, Yeshua, yung katotohanan yun. Hindi po tayo maliligaw. Si Jesus ngayon na ating tinutukoy. Okay? Nakakalungkot lang po dahil, lalo na yung salitang Jesus sa English.
nagagamit para minsan sa hindi magandang paraan, ano? Sa mga pelikula sa Hollywood, no? Parang ginagamit pa sa mga pagmumura. No, kay galit na sinasabi, ano? At ayaw po natin 'yon, ano? Dahil sabi ng Diyos, huwag mo gagamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan dahil hindi mapaparusahan yung mga gumagawa noon, ano? Alam niyo po ba na ang Jesus, ano yung J, letter J, napadagdag lang po sa English alphabet 500 years ago lang. Ano? Kaya bago lang talaga yung 500 years ago. Sabihin, noong una, yung salitang Jesus ay hindi nag-exist. Napadagdag na lang. Ginawa na lang sa ganun po At alin man ang ating gamitin dyan, ang mahalaga, alam po natin kung sino talaga ang nire-represent niya. Okay po? Yan. So at least, kilala natin kung sino ang anak ng Diyos. Siya po ang ikalawang persona ng ka-Diyosan. Kaya po ikalawa kasi at least siya po yung pangalawang revelation. Ni-reveal ng Diyos na nagkaroon ng ay pakikipag-ugnayan sa mundo ng mga tao. And then after niya, umakyat sa langit, bumalik po naman ang Espiritu Santo, kaya ikatlo naman. So in that in that sequence, not necessarily talaga ang kanyang kalagayan, una ito, ikatlo. Kundi ayon po sa sequence ng revelation po yun. Yan. At yung pong si Jesus na yan, ay saring tinatawag na Kristo o Mesias. Yan po naman ay title. Yung Yeshua, Jesus, yun po ay proper name. Parang ako, Jesse, Arnold, Robert, mga proper name yan. Pero yung Kristo, Mesias, yun po ay title o position. Parang kumbaga president. O kaya ay, yun naman, sabihin ay sinugo o the anointed one, ibig sabihin So, kaya general term po yung Kristo. Ang proper name, si Jesus o Yeshua. Okay? Nagkakaintindihan po tayo doon, ha? Okay. Mesias, ganun din po. Ang Kristo po ay Greek, Christ. Christos, Messiah, Masiyak naman ay Hebrew. Pagka tinagalog, ganyan. Okay? So, yun po yung mga ikang ipinagmula ng mga ganyang pangalan. At mula po dyan, ako po ang aking practice ay sinasabi ko na agad yung buod ng mensahe. Bago po mismo nating talakayin. So, ito po ang buod. Ating pong basahin sabay-sabay. Ang persona at gawain ni Kristo ay nagpapahayag sa atin na siya ang nararapat na sentro ng ating buhay at marapat nating sambahin at paglingkuran. Sumasang-ayon po ba kayo dyan? Amen. Ang ating Panginoong Kristo is the center of our lives. At may tatlo po muli akong mga katotohanan bibigyan diin. Una, yan. Ang tanong pala ay, sino nga ba si Kristo? Kung siya ang dapat na sentro ng ating buhay, sino siya? Kung ikaw ba itatanungin ng isang tao, kaklase mo, kasama sa trabaho, kamag-anak o kapitbahay, sino ba si Kristo? Ano ba ang may mabilis ka bang masasabi sa Kanya? O baka ang iniisip ng tatanong sa'yo, may Kristo din doon sa aming pinanggalingan sa sabungan. May Kristo doon. So, ibang Kristo yun. At ngayon, alam niyo po ba na yung tanong na yan, ay parang itinanong din ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi merong nagsasabi, sabi ng mga alagad, merong sabi niya, who is the Christ according to the people? Sino ang Kristo? Tinanong niya kanyang mga alagad. Sabi ng mga alagad niya, sabi po ng iba ay siya daw po ay parang isa sa mga propeta na muling nabuhay. O kaya isang dakilang tagapagturo. Pero sinabi niya sa kanyang mga alagad, pero sa inyo, sino ako? Who am I? Sino si Kristo? May mga sagot sila. At ang isang sagot na naging prominent, yung sagot ni Pedro. Ikaw po ang Kristo. Ang bugtong na anak ng Diyos. At sabi ng Panginoon Jesus, mapalad ka, Simon, dahil ito'y ipinahayag sa iyo, hindi ng laman at dugo, ibig sabihin, hindi ng tao, hindi sa kakayanan ng tao na ulawaan ni Pedro yun, kundi ng aking Ama sa langit. So, yun po ay divine revelation.
yung pagkakilala nila kay Jesus Christ. Dahil hindi po lahat ng nandoon sa panahon nila ay naniniwala na si Jesus ang Kristo. Ano po ba? Kaya nga siya ipinako sa krus dahil maraming hindi naniniwala sa kanya. Pero yung kanyang mga piniling alagad, of course, nakilala siya. Yan, no? So doon po sa mga katotohanan niyon, ang sagot, kailangan alam din natin ang isasagot natin sa ating mga nagtatanong. Dahil kailangan personally kilala natin si Kristo. Dahil kung siya nga ang dapat na sentro ng ating buhay, di ba? Yan. At ito po ang mga karagdagang kaalaman. Maaring review na lang po ito sa iba, ang mga katangian ng ating Panginoong Kristo. Sa magitan ng kanyang persona at ng kanyang gawain. Diba? His person and His works. Doon po natin nakikilala ang Panginoong Kristo. Maging ang bawat isa sa atin, di ba? Pagka gusto nating makilala isang tao, kanino ba siyang anak? Okay? Saan? Taga-saan siya? At ano ang kanyang ginagawa? Ano kanyang trabaho? Estudyante pa ba siya? Yung mga ganun po mga aspeto. Okay, unang katotohanan. Bugtong na anak ng Diyos. Alam natin, yung John 3:16. Gayon na lamang, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pagka sinabi bugtong, sa English po ang ginamit ay begotten. Only begotten son. Yun po, sa pagkagamit po noon, hindi po nangangahulugan yun na parang ipinanganak ang Panginoong Jesus. Kundi ito po ay kapahayagan, lalo na patungkol sa Kanya, ng Kanyang, sabihin natin, preeminence, kataasan. Pagka sinabi mong bigatan doon, ibig sabihin katulad ng nature ng Ama. Okay? Yung essence niya, ng pagiging Diyos. Hindi po dahil siya ay mayroong pasimula, kundi kasama na siya ng Diyos sa walang hanggang pasimula. Kaya lamang nagkaroon ng relasyong anak, ay dahil sa kanyang magiging role sa mundo. Okay? I hope na susundan nyo. Pero mula po sa walang hanggang pasimula, yung pong tatlong persona ng Diyos, co-equal sa kanilang essence. At co-eternal. At sabihin natin, pareho po sila ng nature, co-essence. At makikita po natin sa mga susunod nating pag-aaral, ano ba yung mga aring distinction ng bawat persona sa mga susunod po nating pag-aaral. Pero ang Panginoong Jesus, yun po ibig sabihin ng bugtong. Not necessarily may pasimula o kaya ay dahil siya ay nilikha, hindi po ganun. Kundi bugtong parang pareho po ng essence o ng kalikasan sa Ama. At yung pagiging anak niya ay sa level lang ng tinatawag na function. Parang kumbaga sa military, may general, tapos may colonel. Parang mga ganun, Kaya nagpapasakot yung colonel sa general. Okay. At ganyan sa talatang 1 and 2, ito po yung makikita natin. Sabi nga po doon, at ito po ay patungkol sa pagpapakilala ng Diyos sa mga tao. Ano yung kaparaanan niya? Noong una raw, ang Diyos ay nag-reveal ang kanyang sarili sa ating mga unang mga tao sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, ang ginagamit noon na paraan ng Diyos ay ang mga prophets, yung mga sinugo niya. Kaya doon sa mga ninunong binabanggit dyan, siyempre, ito po ay, dahil ito ay Hebrews, primarily, ang tinutukoy ng sumulat ay mga Israelites. Kasi sinimulan po ng Diyos yung, sabihin natin, mas personal niyang pagpapakilala sa mga tao sa pamamagitan ng pagpili ng isang grupo ng tao. Magiging malaking bayan at walang iba kundi ang mga Israelita. At yun po ay sa pamamagitan una ni Abraham. Di ba? Si Abraham ang tinawag ng Diyos. Sa aklat ng Genesis chapter 12. At mula doon nagkaroon ng mga prophet. Si Abraham po ay masasabi rin isang propeta. Siya ay nagpahayag, nagpakilala ng Diyos at ang mga sumunod niya sa lahi. So noon, gumagamit ang Diyos ng mga propeta para sabihin sa mga tao ang kanyang mensahe. Pero sabi diyan ngayon, ngunit sa mga huling araw na ito, so nung sinulat yung aklat ng Hebrews, nung panahon yon, after na ang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit niyan, siyempre, then sinusulat na ng mga alagad, yung mga New Testament books, Kaya sinasabi niya, in these days,
Siya ay nagsalita sa atin in these last days sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang tinutukoy po na sumulat niyan, yung parang ang Panginoong Hesus ay kasama pa nila. Okay po ba? Kasama ng mga 12 alagad at nagturo sa kanila ng maraming bagay na nagawa po nilang maisulat sa magitan ng New Testament. Yung Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, John, and then yung iba pang mga letters ng mga apostol. Okay. Ang point po dyan, ang Diyos ay nagbigay na ng kanyang final revelation. Ng kanyang pinakamataas, dulang kapahayagan sa pamamagitan ng anak. Doon na nakukumpleto ang gusto niyang ipaalam sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya naman po, buhat doon, nagkaroon na tayo ng kompletong kopya ng Biblia. Kasi, yung complete na revelation ng Diyos, at least yung nais ng Diyos sa malaman natin, yung kailangan nating malaman, ay binigay na niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Doon na napunuan, yung kulang pa sa mga sinasabi ng mga propeta. Kaya masasabi po natin, ang conclusion natin dyan, si Kristo ang sukdulang kaganapan ng kapahayagan ng Diyos sa tao. Okay? Siya ang ultimate, sabihin natin, revelation. Complete revelation. Na at least masatawag natin special revelation ng Diyos. Mas personal na kapahayagan ng Diyos. Okay? So yun po yung unang dapat nating malaman, maunawaan kay Jesucristo. Siya yung, sabihin natin, complete revelation ng Diyos sa atin. Dahil siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Yun po, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya doon po, nakamingle ng mga tao, lalo na ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya masasabing, doon na po naging ganap o kumpleto. Kaya, sinasabi natin ngayon, wala na tayong dapat idagdag o bawasin sa salita ng Diyos. Sapat na ito para sa ating tamang pagkakilala sa Diyos at sa pagtuturo din sa iba. Okay? So yun po yung unang katotohanan. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na sinugo ng Ama para maging ganap na kapahayagan sa atin. Okay? Pangalawa, yan. Ito naman po, mga madami-dami ng katangian. Una, siya ay manlilikha. Siya po ang tagapagmana ng lahat. Siya po ang maluwalhating Diyos. Siya ang tagapag-ingat at Panginoon. Makikita po natin yan sa mga verses 2 and 3. Una, sabi po doon, kung magagawa po may adjust ng kaunti para makita, sa pamamagitan ng anak, yan po nasa sa ikalawang bahagi ng verse 2, ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Tingnan niyo po i-notice niyo, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So, sino po ang lumikha ng mundo? Ang Panginoong Jesus. Diba? Ganun din po. So, nilikha ng Diyos, sabihin ang buong kadyusan, ang sanlibutan, pero ang function ng ating Panginoong Jesus bilang anak, siya mismo ang, kumbaga sa, pagpapagawa ng building na ito, merong may-ari, di ba? O sino ang may-ari? Halimbawa yung may-ari ang Ama, kumbaga. Tapos, merong arkitekto na nagguhit, Yan. O kaya yung mga engineer, Sabihin natin, ang Panginoong Jesus yun, siya yung arkitekto na nagdibuho. At merong mismo mga karpintero o mga na talaga nag-execute. Okay? Sinunod yung plano. Pwede natin sabihin yun ang Espiritu Santo. Siya ang nag-execute ng lahat. Ibig sabihin lang, ang buong kadyusan talaga ang lumikha ng mundo. At dito ang binabanggit, pag binanggit ang Panginoong Jesucristo, dahil siya rin ang creator. Co-creator. Yan. Pangalawa, siya rin ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Heir of all. Pagka sinabi tagapagmana, sabihin yung pinaka-glory ng pagkalikha sa lahat ay babalik sa ating Panginoon Jesus. Siya ay papaparangalan, tagapagmana, at siya ang makikinabang sa lahat ng kanyang ginawa. Bakit tagapagmana? Kasi siya ang anak. So, doon po sa relasyon yan. Di ba ang nagpapamana sa anak ay yung Ama.
Okay? So doon lang po sa kaugnayan iyon. No? And then, sa verse 3, ito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Okay? So masasabi po natin, co-equal in divine glory o maluwalhating Diyos. Pareho po ang glory ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagka po sinabing kaluwalhati o glory, ito ay yung parang something na unique sa iyo. Unique sa isang tao, kaya sa isang bagay, no? Na parang, sabi nga ay magkaiba ang glory ng araw sa glory ng buwan. Di ba? Mas matingkad ang sinag ng araw. Ang buwan, may tingkad din, pero mas malakas ang init ng araw. Mainit ang araw. Alam niyo ba? Ayon sa pag-aaral, ang liwanag ng araw ay mainit nga. Kaya nga tayo nakakapagpatuyo ng mga bagay. Ang liwanag ng buwan ay malamig. Nakanotice niyo po ba siya? Sa buwan. Kaya yun po ang nagbabalanse sa climate ng mundo. Dahil yun po ay magkaiba ng temperature. No? At sa gabi nga, ang buwan. Pero sabihin, magkaiba ng glory. Parang ganun din po, mga ilaw, magkakaiba rin ng intensity. So parang yung intensity ng liwanag. Pero ang Diyos, ang Panginoong Hesus, pareho ng kaluwalhatian sa Ama. Yun po ang sinasabi noon. Alam niyo po ba na bago pinako ang Panginoong Hesus sa krus, at least 2 weeks or 1 week before, umakyat po sila sa bundok, at siguro paggabi na yun, hapon pa ito. And then, nakita ng mga alagad niya na nagbago ang anyo niya. Ang tawag po doon ay transfigured. At sinabi po doon, dinescribe ng sumulat, na siya ay nagliwanag, na mas maliwanag pa sa araw. Na-imagine niyo po ba yun? Madilim, bigla na nagliwanag. At yung liwanag ay galing sa ating Panginoon Jesus. And then sabi po doon ay nakita yung dalawang propeta sa tabi niya. Si Moses at si Elijah. Yan, natatandaan niyo na yung passage niya, Pero alam po natin na wala na, patay na si Elijah at si Moses. Pero yung kanilang vision ay nakita doon at parang kinakausap ang Panginoong Jesus patungkol sa kanyang magiging passion, magiging paghihirap sa krus ng Kalbaryo. At siya ay parang pinapalakas. And then afterwards, biglang naglaho na yung liwanag, bumalik ulit sa natural. Wala na rin si Moses at si Elijah. Ang sinasabi lang po noon, si Jesus Christ ang mananatili. May mga iba't ibang interpretation po doon, pero ang point lang po, yung kaninningan ng Diyos ay namasdan ng mga alagad kay Hesus Kristo. At yun po ay hindi nila makakalimutan. Yung pangyayari nga, at binanggit po yun ni Pedro sa kanyang mga sulat. So yun po, the point is, yun po, yung kadakilaan ng Panginoong Kristo ay katulad ng sa Ama. Bagamat, in time, nung siya narito sa mundo, sabi po niya, walang higit na dakila, kundi ang Ama. Ang Ama ay higit na dakila sa Anak. Di ba? Tinabi po yun. Yun po ay dahil sa function. Pero sa essence, sa pagiging kaligkasan ng pagiging Diyos, pantay po sila. Okay? Yan. And then, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Tingnan po natin ang ginagawa pa ng ating Panginoong Hesus. Nag-iingat sa sansinukob o sa universe, sa sanlibutan. Yung ibig sabihin noon, pagkatapos ng likhain ang mundo, hindi po niya pinabayaan. Hindi po siya biglang umalis na lang at bahala na kayo. Hindi ganoon. Kundi siya po ang continuous na nagme-maintain na sa bawat araw ay sisikat ang araw. Bawat araw ay ma-replenish yung mga bunga ng mga kahoy, mga pulong kahoy, mga halaman ay patuloy na sisibol at magbibigay ng pagkain sa mga tao. Patuloy na ang alon sa dagat ay maglilinis ng mga dalampasigan, patuulan, at iba pang mga season. Yun po ang ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Sustainer and provider. Yun po ibig sabihin noon. Kaya hindi po parang absent ang ating Diyos. Yung kanya pong mga laws, natural laws, ay binigay sa lahat. Yun po yung kanyang paraan ng pag-maintain ng kanyang nilikha. At yun po ay para sa
tao, lalo na sa tao na pinaka-special sa nilikha ng Diyos. Hindi po natin yan napapansin sa katiwan. Hindi natin na-express yung pasasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po at sumikat ang araw na araw na ito. May bagong bunga ang aming mga halaman. Dumami ang mga isda sa dagat. Napatuloy pinagkukuhanan ng ating pagkain. Pinapalaki mo ang aming mga alagang animals. Nagawa po ba natin na magpasalamat sa Diyos sa mga bagay yun? Sa bawat araw, taken for granted, usually natin yun eh. Parang natural na yung nangyari. Yun po ay active, dynamic po na minimaintain ng Diyos yun. Hanggang ngayon. Pamula pa ng likha niya, hanggang ngayon. Take note. At kasama po doon, yung patuloy na pagbibigay ng hininga sa ating buhay. Amen po ba? At pasalamat po ba tayo? Panginoon, salamat po ako'y nagising pa sa araw na ito. Binigyan mo uli ako ng bagong buhay at kalakasan. Yun po ang marapat sa ating Panginoon Jesus. Siya po ang gumagawa niya. And then, ito po ako huli. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, yun po ang kanyang pagiging Savior. Sacrifice, para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Yun po, after daw niyang gawin yun, ay siya yung umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So, ang ibig sabihin, nasa tabi na siya ng Ama uli, at siya ay King and Lord, ruler of all. Hanggang sa takdang panahon, nagdasapit na yung kapuspusan noon. Ngayon po, nasa sa time tayo na mayroon pang panahon para unti-unting masasakop na ng Diyos ang puso ng maraming tao hanggang sa kawakasan ng panahon. Yun po ang sabihin. Yun po ang kalagayan niya ngayon. Siya ang tagapagligtas natin at patuloy na nagliligtas at siya po ay nangunguna sa puso. Una ng mga naligtas na kumikilala sa Kanya. And then nirurong niya ang iba pang mga pangyayari sa mundo. Hindi po ibig sabihin na kinokontrol ng Diyos ang bawat bagay, Kasi ang binigay po niya sa tao ay sabihin natin yung sa mga natural laws, bawa yung sa law ng temperature, kapag nagluluto ka, naging 100 degrees centigrade na, kukulo na ang tubig, di ba? Yung po ay nasa sa kontrol ng Panginoong Jesus. O kaya ay pag kami inihagis ka sa taas, density, bababa yan. Parang tawag ko, gravity, pwede rin density, babagsak yan. Kasi hangin at solid, so babagsak ang solid. Dulubog sa liquid. Yung po ay mga natural laws na ilagay na po ng Panginoong Jesus. Pero, yung pong binigay niya, nakalayaan sa tao na magpasya, pumili, hindi po kinokontrol ng Panginoon. Yung po ang kaibahan natin. Tayo tinatawag ng mga moral beings. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan para pumili kung anong gagawin. Kaya naman, may consequence yung ating gagawin. Pagka mabuti ang ating ginagawa, pinipili, mabuti rin karaniwan ng ating mararanasan. Pagka hindi maganda, hindi mabuti, ito yung consequence nito na hindi maganda rin. Diba? Pagka ikaw ay hindi natutulog na maayos, eventually, manghihina ka kung kulang tulog mo. Hindi kumakain sa oras, o kaya kumakain ka ng bawal sa iyo, ay hindi magiging maganda ang dulot. At yun po ay nagpapasya tayo. Hindi po automatic yun, At hindi po ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpili. Kundi binigay niya yung kakayanang pumili, pero kung ano ang pipiliin mo, ikaw na yon. Tama? Yun. Hindi po pipili ang Diyos ng masama. Ang tao ang pumipili ng masama. Okay? Mabuti ang gusto ng Diyos ang piliin natin. At mananagot tayo sa Kanya, kagaya natin na pag-aralan sa ating mga ginawa sa mundong ito, mabuti man o masama. Okay? So, doon po. At least, nakita po natin kung ano yung scope ng control ng ating Panginoong Jesus. At lahat po yun, maliban sa ating mga pagpili. Kaya nga po tayo may mananagot sa Diyos. Kasi sarili natin yun. Sariling pagpili. Okay. So yan po. At dahil po dyan, ang marapat, pagkita natin, si Kristo ang nararapat na sentro ng ating buhay. Kung ganyan siya, ay walang ibang pinakamahalaga. Di po ba? Siya nga ang bibigay sa atin ng buhay. Nagsusustain Kung hindi niya gugustuhin, hindi na tayo magigising sa araw na ito. Naisip ko ba yan? Pero may plano pa siya. Salamat sa ating Panginoon.
Kaya dapat siya ang sentro. Pagka sinabing sentro, the point, yung parang katulad ng ating heart, sentro ng ating circulatory system, tinatawag. Maaari kang mawalan ng isang kidney, pwede ka pang mabuhay. Di ba ba? O putol ng isang kamay, pwede ka pang mabuhay. Pero yung hindi pwedeng wala ka ng puso. O kaya wala ka ng ulo. ang ulo ng buhay din, pwede natin sabihin din na ating Panginoon Jesus, siya dapat ang ruler, no? Pero siya rin ang puso natin. Siya ang sentro ng buhay natin. Dapat sa Kanya umiikot, dumadaloy yung lahat sa ating buhay, sa Kanya nagre-revolve. Ano? Siguro sa next week po, doon ko bibigyan po yung ating buhay kay Kristo. So, yan po ang mga sabihin natin kadahilanan. Marami pa pong mga roles ang ating Panginoon Jesus. Diyan lang tayo nakafocus sa ating text. Na yun po ay mga pinakamatataas na mga papel sa buhay. Wala pong ibang gumagawa niyan, kundi siya lamang sa ating buhay. Walang sino mang taong sikat, presidente man o politiko, kundi si Jesus lamang. Kaya siya po ang nararapat na sentro ng ating buhay. Sa Kanya tayo dapat tumitingin at umiikot sa Kanya ang ating buhay. And then lastly, ito po. Si Kristo ay higit na dakila sa kanino man. Yan. Sabi po sa verse 4 to 5, actually, sinama ko na po yung buong chapter, dahil ini po yung discussion tungkol sa mga anghel, pagkukumpara sa ating Panginoong Kristo sa mga anghel. Siya ay higit kaysa sa mga anghel. Di ba? Sabi nga doon sa ating verse ay, sino mga anghel, hindi sinabi ng Ama na ikaw ay aking anak. Diba? O yung bugtong na anak. Kundi siya lamang, si Jesus Christ. Nung siya ay isilang, ang Panginoong Kristo, naging baby, sabi niya, nung dalhin, yung firstborn, yung panganay, sinabi ng Diyos, ikaw ang aking anak. Kaya kasi natawag na Son of God. Nung sinabi ng anghel kay Maria, ang iyong ipinaglilihi ay anak ng kataas-taasang Diyos. Mula sa Espiritu ng Diyos. Yun po yun. At winorship siya ng mga anghel. Sabi niya, nung dalhin ng Diyos ang kanyang panganay sa sanlibutan, ibig magkatawang tao, ang ikalawang persona, sabi niya, let all the angels worship Him. Sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Kaya siya po ay sinamba. Sabihin, hindi po isang anghel ang Panginoong Kristo, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya higit sa mga anghel. Sa order po ng creation, siyempre una ang Diyos. Una ang Diyos sa kataasan, and then masasabi natin sunod ang mga anghel. Mga angelic beings. At sila ang nakakakita sa harapan ng Diyos, sa kalwalhatian ng Diyos. And then sunod pa po yung mga tao. Yun po ang hierarchy, sabihin natin ng glory, And then sunod pa yung rest of the creation. Mga animals, mga puno at halaman. Pero sabihin, ang Panginoong Jesus, siya ay hindi sa level ng mga anghel, kundi above, kundi siya yung level mismo ng Diyos. Yun po ang sinasabi. Higit siya kaysa mga anghel. And then, siya po ay higit din kaysa sa sino mang naging mga propeta, saserdote, at hari. Basahin ko lang po mabilis yan. Mateo 12, 28 hanggang 42. Ito po isang eksena no, ang Panginoon Kristo ay kasama pa ng kanyang mga alagad, tapos kausap niya yung mga tao at ng mga nagtatanong at humahanap sa kanya ng palatandaan para masabing siya ay propeta o galing sa Diyos. Sabi po dyan, actually hanggang 41, okay, sabi po sa verse, I think 38 pala. I think nagkamali ako ng lagay, 38. Sinabi naman sa kanya ng ilang mga nagtuturo ng kautusan, pagkapagturo ng kautusan at mga pariseo, so mga religious leaders, itong magtatanong sa ating Panginoon Kristo. Sabi niya, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Bakit hindi nasagot ng Panginoong Jesus lahing masama at taksil sa Diyos?
Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa libingan. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Isayas. Ngunit hinggit pa kay Jonas, ni Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Yan. Ano po ang ibig sabihin yan? No? Sinasabi ng Panginoong Jesus, kayo ang hinihingi yung sign ay yung sign lang ni Jonas ang ibibigay sa inyo. Pero mangyayari pa yun. Kung paano daw 3 days and 3 nights si Jonah na napupunta sa dambuhalang isda, ay ganun din daw ang anak ng tao magiging 3 days and 3 nights sa ilalim o sa earth. Ano? Sabihin niyo yung patungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Yun magiging palatandaan. Pero sabi niya, merong naririto ngayon, yun po ay patungkol sa kanya sarili na higit pa kay Jonas. Pero hindi niyo pinapaniwalaan. Kaya po ang kanyang rebuke po ito sa mga religious leaders na hindi naniniwala sa kanya. And then sabi niya, yung reyna ng Sheba, Queen of the South, ay nagpunta kay Solomon para makinig sa karunungan ni Solomon. Isang hari. Ibig sabihin, nag-effort siya para lang marinig yung karunungan ni Solomon na galing sa Diyos. Pero sabi niya, tatayo ang mga taga-Ninive, gaya ng yung mga taga-Ninive, na napangaralan ni Jonas dahil nagsisi sila nung mga aral sa kanila si Jonas. Pero itong mga taong ito ngayon, nakausap ng Panginoon Jesus, hindi nagsisisi. Kahit na ang kaharap nila ay higit kay Jonas. Dahil sa mismo ang anak ng Diyos, siya ang Mesiyas. Kaya daw, tatayo daw sa araw ng paghuhukom, yung reyna ng Sheba. Dahil siya ay nakinig sa karunungan ni Solomon. Pero ang kaharap ngayon nila ay higit kay Solomon. Diba? Ang Panginoong Jesus. Higit na matalino ang Panginoong Jesus. Of course, kay Solomon. Kahit si Solomon ang pinakanaging matalino. Dahil hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Samantalang yung reyna ng Sheba, naniwala kay Solomon. Ay higit nga kay Solomon ang Panginoong Jesus na kausap nila. Kaya sila ay ibig sabihin lang, mas mabigat ang parusa nila nitong mga kaharap ng Panginoong Jesus. Dahil ang kaharap nila ay higit kaysa sa mga propeta, saserdote at hari, and yet hindi nila pinaniwalaan. Hindi sila nanampalataya. Ito po ay rebuke sa kanila. Pero ang point lang po natin, higit sa kanino mang propeta ang Panginoon Jesus, kay Moses, kay Abraham, at sa lahat ng mga dahil sila puro mga kapawang tao lamang. Of course, mga lingkod lang ng Diyos. Ito mismo yung anak ng Diyos at siyang nagbigay ng lubos na kapahayagan ng Diyos. At yan po ang mababasa pa rin natin sa buong aklat ng Hebrews. Higit siya ang nagtatag ng bagong tipan, naging obsolete ang lumang tipan, nagtatag ng bagong tipan ng ating Panginoon. And then, higit ang pangalan sa kanino man. Sabi rin po sa Pilipos, alam natin yan, na tinanggap ng ating Panginoon Jesus ang higit na pangalan. Higit sa kanino man, Kaya lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na si Jesucristo ang Panginoon. Ito po ay pinipicture yung lalo na sa araw ng Last Judgment. Lahat po ay luluhod sa ating Panginoong Jesus. Kahit yung mga hindi kumilala sa Kanya noong panahon yun, makikilala siya. At wala silang magagawa kundi lumuhod at magsabing si Jesus na ang Panginoon. Yun po yung magaganap sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. At walang katumbas ang Kanyang pangalan. Ang pangalan niya, ang ibig sabihin na yung honor and glory na nakapaloob sa pangalang iyon. Na kahit ang mga dyablo ay mga tatakot kapag ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo.
Sila ay susunod dahil ang authority, ang pinakamataas na karangal na authority, kapamahalaan, ay nasa sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil po dyan, sa mga katangian niya ng ating Panginoong Jesucristo, si Kristo ang marapat nating sambahin at paglingkuran. Amen po? Yun lamang po ang logical na result noon. Siya ang pinakamataas sa lahat. Kaya siya po ang marapat nating sambahin at paglingkuran. Hindi po yung sa mga kapwa-tao lang natin. Of course, naglilingkod tayo sa ating kapwa ayon sa kinakailangan. Pero yung pinakamataas na paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoon Jesus lang. Sa ating Diyos. So yun po, at least, nakikita po ba natin yung mga katotohanan yan? Yan po ang ating mga pwedeng sabihin sa mga nagtatanong sa atin. Sino si Kristo? Yan po. Balikan po natin yung mga talata niya. Ilan lang po yan. Marami pang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol kay Kristo. So, sa ating pong pagtatapos at hamon, yan. Sapagkat si Kristo ang anak ng Diyos, manlilikha, tagapagmana ng lahat, maluwalhating Diyos, tagapag-ingat, Panginoon, at higit sa kanino man, samahan niyo po ako sa magbasa nitong kasunod. Kaya siya ang nararapat na sentro ng ating buhay na marapat nating sampahin at paglingkuran. Yun po. Yung mga katotohanan pong yan, ay kailangan po natin patuloy po na bulayin. Kasi kahit po gaano kataas ang isang katotohanan, kung hindi po natin ito seryosohin sa ating personal na buhay, parang nababaliwala din. Eventually, makakalimutan natin. At hindi natin tuloy maipakita, maidemonstrate sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nandoon po ang pangangailangan ng patuloy na paalala, pagre-review, at pag-appreciate sa ating isipan. Hindi lamang po sa ganitong setting, kundi sa ating personal na pagbubulay. Purihin natin siya. Yun po ang dapat na dulot niyan sa ating buhay. Na sa gayon tunay na magaganap natin yung ninanais ng Panginoon, kaya niya tayo nilikha. Ang isang layunin po ng Diyos, kaya niya tayo nilikha upang tayo magbalik ng glory sa Kanya, ng papuri sa Kanya, ng karangalan sa Kanya. Ang tanong, paano mo maipapakita na si Kristo ang sentro ng iyong buhay? May mga practical dapat, siyempre, na mga ginagawa tayo na masasabi natin si Kristo ang sentro ng ating buhay. Paano mo ba ginagamit usually yung iyong panahon, yung time mo, na meron ka, yung iyong pera, at ang iyong mga talento? Saan mo iniuukol yan karaniwan? Ang pinaka-ultimate ba na goal niyan ay para mapapurihan ng Diyos? O para lang mag-relax? Para ma-entertain? Ay, marami akong pera ngayon, ako'y pupunta sa isang carnival. O kaya, o anong mga gagawin? Magpapakasaya ako. Yun po, isa sa mga pagsuri natin. Kung paano natin ginagamit ating time, treasure, and talents. Naglilingkod po ba tayo sa Diyos? May natutuwa kanina sa ating mga kabataan, na nangunguna sa ating pag-aawitan sa ating Panginoon. Kahit po anong edad tayo, magagamit po natin yung ating time, treasure, and talents para, sabi ni si Kristo nga, ang sentro ng ating buhay sa Kanya, umiikot ang ating buhay kahit saan tayo naroon. Nasa trabaho man tayo, nasa hanap buhay man, ginagawa natin ang lahat ng yan bilang pagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Amen po ba? Yan. Isa pang challenge sa atin. Ano po yung ating ipinopost ngayon? Dahil ito uso sa Facebook, sa Twitter, sa mga Instagram, Yung po ba nagpa-express din na si Jesus Christ ay sentro ng ating buhay? Yan. Well, kailangan po natin suriin yan. Ang nakakalungkot nga, yung iba, doon nag-aaway. Mga mananampalataya pa. Nakakalungkot. Sa lahat, bawat bagay po natin ginagawa, doon po natin makikita kung totoo sa atin na si Jesus Christ nga ang pinakamahalaga sa ating buhay. At dahil doon, ito po isa pang challenge sa bawat isa. Na pwede nating gawing habit sa bawat araw.
Simulan po natin mula sa araw na ito sa mga susunod na araw. Ito po yun. At tawagin ko po itong daily habit of a Christ-centered disciple. Okay? At ito po yun, isang parang pattern ng panalangin. Sabi po, so basahin natin, sa araw na ito, Panginoong Yesus, nais kitang bigyang lugon at parangal sa pamamagitan namin. Pwede mong ilista kung ano yung gagawin mo sa araw na yan na gusto mong parangalan ng ating Panginoon. Kaya ng araw na ito, ako po'y dadalo sa pananambahan. At ako'y mag-i-encourage ang mga kapatiran. Ako'y mag-aakay pa ng iba para sa iyo. Pwede pong ganun, ano? Okay, sa aking trabaho po ay aking babatiin yung nakagalit ko dati. Okay. O kaya ay akin siyang tutulungan. Ano? Sa English, on this day, Lord Jesus, I want to please and honor you by. Alam niyo po, ako po'y naniniwala kung araw-araw nating palagiging panalangin yan at commitment sa ating Panginoong Jesus. At patuloy po madidevelop sa atin yung katotohanan na si Kristo na ang sentro ng ating buhay. Amen po ba? Tinatanggap niyo po ba yan? Challenge na yan? Simulan po natin yan. Ano? Patuloy natin sabihin yan. Ang parangalan ng ating Panginoong Jesus. At dahil po doon, ating pong tatapusin sa pamagitan ng isang sama-samang pag-awit muli ang ating mensahe ito. Yan, alam po natin ito, hinilig ko po tayo lahat ay tumayo. Ating awitan ng ating Panginoong Jesus. Dahil siya po ay karapat-dapat. Yan. Papalitan lang po natin ng mga salita ko ni Jesus, yung mga nakapula sa ating pag-ulit mga kantang yan. Yan. Hindi po na karapat-dapat ang ating Panginoong Jesus. Habang inaawit po natin ito mula sa iyong puso, ipahayag mo iyong dubos, pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Marapat ng iyong buong buhay na pagkilala at pagsamba. Walang iba ka sa aming buhay, wala kang katulad. Ikaw lamang ang marapat sa aming pinakamataas sa pagsamba, pagbuburi, pasasalamat. Sa mga katotohanan, Panginoon, na aming napagbulayan sa araw nito, ay nawa mo ito'y patuloy na makita sa aming puso't isipan. Lagi naming nasa sa aming consciousness, Panginoon, na sa gayon, sa bawat pagkilos namin, pagsasalita, pakipag-ugnayan sa aming kapwa, lalabas, Panginoon, mga katotohanan ito. Kung paano ka namin itinuturing at tinatrato sa aming pong buhay na ito. Yun po ay magbibigay sa aming Panginoon, lalo pa ang paglahim na aming kaugnayan sa iyo. Kaya din po aking panalangin, Panginoon, sa aking mga kapatiran ito. Nawa po, Ama, sa loob, lalo na ng tahanan, ito po ay makita, Panginoon.
ang tunay na paggalang at pagkatakot sa aming Diyos at pagpapahalaga sa Kanya na ang Kanyang mga katotohanan at salita ang siyang magliliwanag sa aming buhay, sa aming komunidad na kinabibilangan. Nasa kayo, Panginoon, tunay na maganap na kami nga mga ilaw at asin ng sanlibutan. Pagpapalain po yung mga anak, Panginoon, at sa mga katotohanan ito, magiging pundasyon namin, Panginoon, sa patuloy pa ng paglago sa aming pananampalataya. At ikaw ay aming paglilingkuran habang kami pinapahiram mo ng aming buhay at kalakasan. Ang lahat kong ito ay aming ibinabalik sa iyo na may pagpuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Salamat po. Pagpalain din ang ating